Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Mga kabayan, isa lang yan sa bahagi ng mga pahayag ni dating Pangulong Duterte kung saan ay sinabi niya na mabait naman daw itong si PBBM simulat sa pool nang makilala niya at ayaw niyang makipag-away dito. Pero isang bagay lang ang nag-udyok sa kanya kung bakit tila nagalit siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay napansin niya at ng taong bayan na tila ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos at kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez ang tila nagpapatakbo at namamahala sa bansa sa halip na si PBBM na itinilaga ng taong bayan bilang ating Pangulo. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong usap. Plus the congressman na Matatandaan sa isang event sa Davao na binanata ni PRRD si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bangag at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman may matinding hamon si Tatay Digong dito kay PBBM na sabay silang magpa-drug test sa harap ng publiko. At ito rin ang sigaw ng taong bayan para matuldukan na ang mga agam-agam ng publiko na gumagamit nga ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. it is for him to sit in the Luneta Park, makuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, makuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is approved. Samantala, ayon naman kay Attorney Mark Tolentino, karapatan ng taong bayan na malaman ng publiko ang mental health situation ng isang pangulo ng bansa at dapat itong ibigay ng pangulo lalo't dumarami na ang petisyon o hamon laban sa kanya kaugnay sa usaping paggamit ng illegal na droga. Ang presidente ng Pilipinas may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin, ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na bang magpa-drug test ang ating Pangulong Marcos Jr. para magkaalaman na at mahinto na ang isyu kaugnay dito? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. It is for him to sit in the Luneta Park, makuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, makuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is approved. Drug test sa harap ng taong bayan. Ito ang hamon ni former President Rodrigo Duterte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng palitan nila ng akusasyon sa isyu ng iligal na droga. Giit ni Digong, bagaman wala siyang dapat patunayan dahil hindi naman siya ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto, handa umano siyang magpa-drug test sa harap ng publiko ng magkaalaman. Kinumpirma niya ang paggamit ng fentanyl, pero iniit na inireseta ito ng doktor at nasa 7 hanggang 8 taon na ang nakararaan nang huli siyang gumamit nito. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Yan nilalagay yan para to ease the pain.
Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Marami pang mga isiniwalat ang dating presidente tungkol sa Pangulo, gaya ng pag-a-apply umano nito bilang Agriculture Secretary sa kanyang administrasyon. Pero hindi umano ito tinanggap ng dating Pangulo. Ang mga isyu rin umano kaugnay sa pagkakasangkot sa illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi niya ito inendorso noong nagdaang eleksyon kahit pa running mate ito ng anak na si Vice President Sara Duterte. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign to president? Bakit ka na pag-rehabilitate? Hindi ko rin sinasabi na pag-rehabilitate ka na lahat. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Pino na rin ni Digong ang napakaraming beses na pagbiyahe ni Marcos sa labas ng bansa, kabilang na ang pagdalo ng Pangulo sa F1 Grand Prix sa Singapore. Sa huli, sinabi ni Digong na ayaw naman talaga niyang makipag-away kay Pangulong Marcos. Ngunit nang dahil sa isinusulong na People's Initiative na naglalayong baguhin ang salig ng batas, napilitan siyang ilabas ang kanya umanong nalalaman laban dito. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong usap. Plus the congressman na Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ang Commission on Elections. Bagaman itinigil na ng komisyon ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, pinag-aaralan anya ng kanyang kampo ang paghahain ng petisyon laban sa COMELEC. ito namang Comelec, kayong Comelec, better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, kaya ng tanggap. For what purpose? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressmen or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, that is bribery. That is fraud. Hindi rin nakaligtas sa dating Pangulo ang mga hirit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat nang magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang delikadeza sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Tugon ng dating Pangulo sa panawagan ni Trillanes, Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya. Trillanes is a simpleton. sa kabila naman ng ilang beses na pagpapahayag ni Digong ng posibilidad ng pagbabalik niya sa politika, sinabi nito na permanently retired na siya. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang ano-ano yun. Ayaw ko na. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Maski maglakad ako, natutumba na ako. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng reaksyon si PBBM maging ang Malacanang sa mga bagong pahayag ni Duterte. Karapatan ng taong bayan na malaman ang mental at health situation ng presidente. Sinabi ni Attorney Mark Tolentino na maaring maging ground for impeachment ito sakaling tumanggi ang Pangulo na ipaalam ang kanyang health status sa publiko. Mababasa sa Article 7, Section 12 ng 1987 Constitution na kung may malubhang sakit ang Pangulo, kinakailangang ipaalam sa publiko ang kanyang kalagayan sa kalusugan.
Ang mga miyembro ng gabinete na responsable sa national security at foreign relations, pati na ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines ay hindi dapat pigilang magkaroon ng akses sa Pangulo sa panahon ng kanyang karamdaman. Sa isang pagtitipon sa Davao City nitong linggo, isiniwalat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang drug addict. Ani Tolentino, dapat sagutin ng Pangulo sa isang proper forum ang mga aligasyon ni Duterte para matapos na ang mga haka-haka kung may health o drug issue ba siya. Ang presidente ng Pilipinas, may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin, ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? Kung tumanggi naman ang Pangulo na isapubliko ang kanyang kalusugan, maaaring mag-file ng petition for mandamus ang publiko para magsagawa ng drug test ang Pangulo. Mag-drug test siya, in open, live yan. Dapat na hindi pwedeng hocus-pocus yung drug test. Kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Bago naman lumipad patungong Vietnam si PBBM, ay sinagot niya ito at sinabing maaring epekto lang ng fentanyl ang mga alegasyon ni FPRRD. Nagisa sa sariling mantika ang lead convener ng pirma matapos siyang napaamin ng Senado na may kinalaman nga sa People's Initiative si House Speaker Martin Romualdez. Bahay ni Speaker Romualdez, ganon. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Oo nga. Bira naman. Sa pagdinig ng Senado araw ng Martes na pinangunahan ni Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, huli sa kanyang salita si pirma lead convener Noel Oñate. Base sa kwento ni Oñate, nakipagkita lang daw siya kay dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. para talakayin ang PI noong nakaraang buwan, pero itinanggi niyang nagkita sila ni Speaker Martin Romualdez. When was this We party? can do it again. When was this party, sir, and where was the place that you met and discussed that, and then you finally? This was several parties, several... Saan po? Iba-ibang lugar eh. Ibang lugar. Kasama po ba sa lugar na yon ang Kongreso o ang bahay ng Speaker? Hindi naman. Maging si Garbin ay itinanggi rin na nagkita sila ni Romualdez at ang kasalukuyang ako Bicol Party List at House Committee on Appropriations Chairman Zaldico para pag-usapan ang PI. Ganon po ba? Sigurado po kayo kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner. Sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Zaldico sa anumang pagtitipon? Madam Chair, in all the meetings that transpired, none of the presence of Congressman Zaldico and Speaker Romualdez was there. They were not there. Pero sa larawan na may petsang January 8 at caption na People's Initiative for Charter Change ay kitang-kita na magkakasama sina Oñate, Romualdez at Co. Ayon kay Oñate, siya ang nagpatawag ng meeting pero ginanap ito sa bahay ni Speaker Romualdez. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Sabi nyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind, Madam Senator. That was the Okay time lang, okay lang. Kung nakalimutan ninyo bigla, I sought the is help of the Speaker Martin Romualdez supporting your group? to help Is us he- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, sir, in dahil, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. Sa kampanya ng pirma na People's Initiative ay tinatanong nito kung pabor ba ang mga botante na amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kontrobersyal ang nasabing hakbang ng pirma matapos isinawalat ng ilang mambabatas na binayaran, tinakot at pinangakuan ng ayuda ang ilan kapalit ng kanilang pagpirma sa PI.
Maring tinututulan ng mga senador ang PI dahil matatanggalan sila ng kapangyarihan kapag natuloy ito. Naniniwala rin ang mga mambabata sa mataas na kapulungan ng Kongreso na ang PI ay may kumpas ni Speaker Romualdez.